Isang magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po yung nagbabalik. Long time no see mga kapatid. I hope we can spend this night. Alam nyo, bigla ko lang naisip na i-resume ito. Kasi alam nyo naman na marami tayong naging kaabalahan. Pero asahan nyo po, the Payong Kuya Live would, ano pa sabihin, magre-restart na panibagong season. And I hope makasama po namin kayo o makasama ko kayo sa mga susunod na mga linggo. So, ang schedule po natin ay I would like to try that we can have this every week. At kung meron po kayong mga tanong kasi marami na ring naipon na tanong sa akin, instead of responding to your questions isa-isa for the benefit of my followers here na alam niyo na maraming mga katanungan. So, sasagutin po natin sila lahat. So, pwede ho bang malaman kung nasan kayo? Meron bang mga babatiin? Magpapa-shoutout? Pero kung wala, ayos lang po. So, ano pong nangyari sa atin for the past few months? Ang totoo niyan, meron tayong mga kaabalahan. Just to let you know, I'm still finishing the book na pinagagawa sa akin ni Lord for 2 years na. So, kindly pray for me and I hope matapos natin within this year. So, shoutout muna kay Ate Eunice, yan, taga Cavite. At sa lahat ng mga kindly like, comment, and share. No? Kung meron po kayong mga tanong, we can run up to 11:30. So kung marami, edi 12:00. Pero kung wala, edi tingnan natin kung ano papag-uusapan natin. So ano ba ang aasahan ninyo sa aking podcast? The, the new season ng Payong Kuya. Well, I would have question and answer. I would have psychoeducation. And I would have some invites. May mga iimbitahin tayo para makasama natin minsan. And I want you to follow. Pero I would fix this siguro ngayon po ay ano no kasi meron ako hindi natuloy na meeting kaya sabi ko the maiden new season podcast gawin natin ngayon. Pero I would usually do this gabi. So abang-abang lang po kayo basta 9 p.m. onwards po gagawin natin ito. Okay? So maraming salamat sa mga followers. Shoutout muna sa aking misis na nakikinig. Salamat po sa 8,000 na nanonood ngayon. Pagpalain kayo ng Panginoon. At nandiyan ang aking misis na nanonood. Very supportive. Okay, simulan na natin kasi alam ko ito rin naman talaga yung ating purpose. No? May mga nakaabot sa aking inbox. Unahin na natin ito ha. Pinaka-basic. Sabi niya, Pastor, may tanong po ako. Bawal po bang mag-video o kumanta ng secular song sa mga Christians? Lalo na po if worship leader, worship team member, kahit wala naman pong inumang nagaganap po, as in kumanta lang po. Well, yung nagbigay nito no ay nagsabi, kumakanta daw sila ng daw, no? Parang The Warrior is a Child ni Gary V. Well, alam nyo, lahat po tayo mga Pinoy, mahilig po tayo sa videoke. No? Ewan ko lang kung sa iba sa inyo, hindi kayo mas mahilig. No? Pero we are a singing nation, no? Worshiping generation nga tayo lagi. Tandaan nyo lang po pagkakaiba ng secular song sa worldly song. So tandaan niyo po yun kasi hindi lahat ng secular songs worldly. Okay? Pero lahat ng worldly songs, secular. Ano? Ano ibig sabihin ng secular? Pag sabing secular po, it's nothing to do with the spiritual. Kasi di ba, nadidistinguish natin yung sa church songs, spiritual yan, religious. Pag sabing secular society, non-religious. Pag sinabi ko pong hindi lahat ng secular song ay worldly, so katulad ng Happy Birthday to You, Happy Birthday to You, secular song po siya. Pero hindi po siya worldly. Ano po yung worldly? Okay, alam niyo siguro yung definition ng worldly. Those who would go against God's will and would promote sinful, rebellious lifestyle. Ayun po yung worldly. Kaya, ano po magiging basehan nyo kung anong kakantahin ninyo? Well, sa iba, honestly, sabi nila kahit daw yung pagtugtog, pwede daw maging worldly. Well, I know and I support yung isang posisyon ng isang famous author, si Rick Warren. Sabi niya, there's no such thing as Christian music daw. There are only Christian lyrics. So, I share that view in a way kasi pwedeng gamitin ni Lord lahat ng mode of music, genre. Jazz, ano pa ba? Kasi siya creator eh. Ang problema, ang kaaway, tinutwist niya yung paggamit. So, ang una niyo siguro titignan, first and foremost mga kapatid, ay yung lyrics. Kasi may mga kanta na maganda ang tono, pero napopromote ng worldly values.
So marami sa mga kantang love songs, hindi naman worldly. It only magnifies human love, deep emotions. Pero babantayan nyo rin kasi minsan may mga worldly songs na subtle no? Katulad ng kanta ni Whitney Houston ba yun? Yung Saving All My Love For You, something like that ang lyrics niya. Pero it talks about infidelity. So maganda sa pandinig pero parang alanganin, no? Sabit yun, no? Okay? Sabi ni Kevin, pa-shut up po. Shut up. Ayos ka, Kevin. Imbitahan kita minsan dito, ah. Okay. So, again, balikan natin yung tanong ha. So mga kapatid, pag sinabing worldly songs, those who would promote evil and godliness. So, anong unang pasihan? Una, tandaan nyo ha, mga kapatid. Basahin nyo muna lyrics. Kasi may mga lyrics talaga na I mean, kahit sa worship song, honestly, di ba? May mga controversial about hindi siya theological, something like that. Saka napakahalaga na yung analyze lyrics. Kaya ang payo ko sa mga youth ministers, gamitin ninyo yung platform ng music as a ministry rin. Magkaroon kayo ng song analysis. Isama nyo sa inyong mga gathering, no? Kasi maraming sumisikat na mga kanta. So do not take yung mga kanta na parang lang, very morally neutral kasi lahat ng kanta may values na pinopromote. So doon tayo sa godly values. So how do you know ano yung tama o mali? Babaksak pa rin tayo doon sa knowledge ninyo sa salita ng Diyos. Okay? So ito yung quick answer ko dito ha. Hindi masamang kumanta ng videoke songs. Piliin nyo, okay, with discernment and with wisdom, kung ano yung mga kanta that would not promote ungodliness. Okay? So, huwag lang kanta ng kanta. Okay, tanong pa tayo. Meron pa shoutout pa? Ito. Tanong si Kevin. Paano po yung mga minamashup pa ng worship song na nagiging secular po? What do you mean by this? Kung worship song yun na minamashup, okay lang. Paano naging secular song? I don't know how do you explain this, no, Kuya Keds. Pero may mga kanta kasi minsan, well, narinig ko sa isang church, may kinata silang song. Ito pa. Na secular, ginamit nila sa offering. Hindi ko nababanggitin yung kanta ha. Alam nyo, meron ako konting apprehension sa paggamit ng secular song sa worship service. Kasi bakit? Una-una, the song may be good in lyrics, pero yung artist, nako, sabit. Kaya ito mahirap, 'di ba? Kinamit yung kanta sa worship celebration, okay? Kahit sa offering lang. Ang problema yung artist, mayroon siya mga MTV na hindi maganda panoorin ng mga minor at ng mga alam niyo na mga bata. So, kapag hinanap ngayon yung song, mapupunta dun sa mga video niya. So, again practice prudence, be cautious about sa mga ginagamit ninyo na mga kanta. So, ang dami namang kanta na gagamitin at na compose for the church purposes. So, maghanap-hanap kayo. It's a matter of researching lang yan, no? So, mga kapatid, bantayan ninyo ha kasi lahat ng kanta ay nagpo-promote ng values. Huwag lang kayo makakalimot doon sa biblically grounded values na dapat nating pinopromote. Okay? So, balik tayo sa second question. So, ayun yung quick answer ko doon. Ito, Lovestruck. Okay, mag-PM na kayo mga kapatid. O mag-type na kayo dyan para ma-prioritize ko. Honestly, dalawa lang itong na-post ko ngayon, no? Pre-registered sa inbox ko. Pero, pwede na kayo magtanong if you want. I-type nyo na dyan para at least ma-address na natin. Ang sabi niya, wise po bang pumasok sa isang relationship at this young age? So, when you say young age in age years. Lalo na po't may cheating na nangyari. Nako, hindi ko alam ang context nito, no? Pero, worth it po ba? Well, if you're reading my books, lagi ko sinasabi, sa tamang panahon, ang pakikipagrelasyon. Okay, I don't know kung ang context nito ay siya ang na-cheat o merong cheating na nangyari doon sa gusto niyang makarelasyon. Pero kung ang context nito ay hindi ka pa emotionally ready and healed, dahan-dahan ka rin kapatid. Ang tanong, worth it po ba? Well, worth it naman na makipagrelasyon sa maayos na panahon, maayos na tao at maayos na dahilan. Merong laging risk ang pakikipagrelasyon. Ang babantayan mo lang kapatid ay kapag sumapit ka sa tatlo na ito, no? Period. O purpose, ano bang dahilan mo? Period, tamang panahon, and then person, tamang tao. So lahat naman ng relasyon, no? We always take risks. Ang problema lang sa marami,
hindi sila makapaghintay. Alam nyo, isa sa mga lagi kong tinuturo sa mga kabataan, you have the energy, you have the time, but sometimes or oftentimes, you don't have the patience. Kaya sa mga nakikinig ng podcast na ito, Payong Kuya, kung sakali maririnig nyo to, madaling makipagrelasyon. Ang mahirap yung mag-maintain ng relasyon. Okay, when you say mag-maintain ng relasyon, isa lang gusto ko sabihin doon. May skills na required para maayos ninyo ang pakikipagrelasyon. Kaya hindi siya para sa mga bata. Kasi usually, ang tendency ng mga bata, maging selfish. Kasi you still have to attend to your basic needs eh. Tandaan nyo, pag nakipagrelasyon kayo, mag-aalaga kayo ng tao. I recently watched yung film ni Ann Curtis tsaka ni Jericho Rosales sa Netflix. May sinabi si Ann Curtis doon. Well, paraphrase. Sabi niya, kaya ayaw niya daw makipagrelasyon. Kasi commitment phobe si Ann Curtis doon. During that time, naging magjowa sila. Ayaw niya makipagrelasyon daw kasi bakit? Napopersa siyang pasayahin yung kanyang partner. Well, the truth of the matter is, package deal kasi yan. Kapag ikay nakipagrelasyon, hindi lang kasiyahan mo ang i-consider mo. More so, yung kasiyahan, good welfare ng iyong partner. Kaya, mga kabataan, kung hindi nyo pa kayang mag-alaga ng relasyon, dahan-dahan muna kayo. Kasi, ito ang problema. Lumalalim ang emotional attachment, lumalalim yung mga bagay na, alam nyo, na pagkakilala sa isa't isa, nag-e-enmesh yung mga relasyon ninyo. For example, napapamahal yung mga kamag-anak nyo dun sa jowa ninyo. Tapos marami pa kayong mga friends na natutuwa sa relasyon nyo. Tapos hindi kayo ready na mag-handle ng relasyon at mag-maintain. Pag sumabog yung relasyon, alam nyo, hindi lang kayo dalawa masasaktan. Lalo tayo mga Pinoy, di ba? Or so, as I said, the technical term, enmesh. Yung ating mga relasyon, patong-patong, overlapping, masasaktan din sila. I know a lot of cases, napalapit na sa kanilang mga kapatid, mga magulang, yung kanilang jowa. Tapos naghiwalay. And there would be cases also, nag-i-struggle ngayon yung bagong jowa na mapalapit doon sa kanyang possible in-laws. Kasi mas malapit ang puso nila doon sa ex. Okay, so marami tayong mga ganyan mga kaso. Well, I'm not saying na dapat ituloy yung relasyon for the sake of parang validation ng inyong mga mahal sa buhay. Ang sinasabi ko lang, marami kayong kukonsider. Okay? So, yung young age at tinutukoy ito, perhaps teenage years, may season ng buhay. Okay? Pag may season ng buhay, I hope kayo ay nag-aayos ng buhay ayon sa inyong season. Okay? So, basic na tanong at ayun ang aking quick answer for that. Okay, pwede bang malaman mga kapatid kung nasan kayo, kung nakikinig man kayo o naabot kayo ng podcast na ito? Okay, I'll do this. I will give you a hint kung magpapayong kuya ako. I'll post a page if I would be ready for it. No? Pero expect me starting this week. Every week I will have my payong kuya. Okay? So, meron pa bang ibang mga tanong mga kapatid? Okay. Kilala ko to si Jalo, taga Pasig. Okay? May tanong pa ba kayo? O meron kayong mga gustong iklaruhin sa aking sagot? O kaya kayo mismo, pwede kayong sumagot doon sa mga napopost na tanong. Ano masasabi nyo dito? Yan, sa tanong na yan. Meron ba kayong karanasan? Meron ba kayong mga nakita na sa inyong mga kaibigan o kayo mismo nakaranas ng bagay na yan? Okay? Meron po ba? Okay. So, just PM lang po. And also, if you may, you can also like yung aming ministry page, no? May local church Generation 316 Ministries. At yung isa, Labstrack Movement Facebook page. So you can like that. And then we will have our podcast every week. So this coming Friday, well, hindi pa siya live, no? Kasi we just record it, no, for the meantime. Pero we will have live podcast. Ang pag-uusapan natin is about the mental health of men. Na kasama ko doon yung mga counselors na bahagi ng Shalom Counseling Service. You can also like that. Okay? Kasi the Labstrack Movement has the counseling arm, yung Shalom Counseling Service. So we offer counseling sa ngayon online kasi because of busy schedule.
and also yung limitation ng mga counselors. And also, you can also PM yung page kung meron kayong mga concerns at para makatulong kami sa inyo. Okay, kung sakasakal. Ayan. Ito si Ate Pauline, sabi niya, "Hi Pastor, I want to ask about a popular online talking point ngayon. Some influencers say women are in their prime only from 20 to 30 and use terms like hope pace." I don't know kung sabihin ng hope pace. To judge women based on past history. Okay. So, hindi ko pa naririnig yung hope pace, no? Pero I'll try to make sense of this. Okay, pag sabing on the prime, siguro physically could be. Could be valid, no? Kasi ang pregnancy would be risky sa mga babae kapag mid-30s pataas. So, yung prime, siguro mag-agree ako yung physical capacity to bear children. Pero when you talk of prime, in many sense, I don't think so. Kasi it could be subjective and it could be based on the assessment of life of the person na papasok sa relasyon. Okay? To judge women based on past history. Meron ako isang narinig body count. Have you heard of that? Okay? Kasi kapag marami ka ng body count, marami ka ng naka-sex, marami ka ng naka-jowa, okay, binigay mo katawan mo, it lessens your value. Well, it could really affect you emotionally and psychologically, pero it doesn't mean naman na ikaw ay damaged goods na. To many who are still looking for a partner, alam nyo, hindi naman masamang maging single for life. Never ever think na yung pagkakaroon ng partner ay mas mataas ang kaligayahang may offer sa inyo. So shout out. I will have a section on singlehood questions later, siguro this coming few weeks. And I would invite some siguro to shed light on the issue. Pero ito, mga young women particularly, na siyang nagiging dahilan bakit minsan bumababa self-esteem ninyo. Hindi issue dapat sa inyo kung may partner kayo o wala. Kahit lalaki ha, hindi dapat issue sa inyo. Kasi minsan, binibigyan ng primacy ng pagkakaroon ng partner higit sa pagiging single. Pero di ko rin sinasabi na huwag kayong mag-partner, mag-jowa. Parang ganito, sinabi niya, I think it's si Tim Keller sabi niya, do not over-desire or under-desire marriage. So, sakto lang. Kasi when you over-desire marriage minsan, ang utak ninyo papunta sa pagkakaroon ng partner. And that would be your parang guiding idea and guidepost in whatever things you do. Kaya minsan iba naging desperado. Maraming mga talagang ilang apps, ng dating apps na meron sa cellphone para lang makakuha ng partner. Kaya nadidismiss yung ibang areas ng buhay nila. Meron naman nag-under desire. May kakayahang mag-asawa, meron naman siyang desire mag-asawa, pero pinipigilan niya kasi maaring takot and trauma. So, ano sinasabi ko? When you talk of being in the prime of your years, hindi sukatan yung edad. Sukatan yan kung anong value ang dinadagdag mo sa buhay mo, sa lahat ng ginagawa. Okay? Ate Pauline, I don't know the context of this, pero you should never be judged based on past history. Okay? Oy, may nagtanong. Di na kita matandaan, Kuya Marj, no? Okay. Perhaps I can remember you by face, pero hindi ko makita kasi face mo ngayon. No? Pero shoutout sa iyo, Marj. Okay, so what can you say? Well, you can also share your thoughts about Ate Pauline's question para this would be an open forum for everybody. So kindly like, share this podcast, and then kung may tanong kayo, i-post nyo na mga kapatid para marami tayong pag-uusapan. Okay? So anong gusto kong sabihin sa mga ganitong mga singles? Maximize yung pagiging single nyo. Hindi kayo parang hindi mas mababa kayo sa mga may partner. Marami kayong kayang gawin na hindi kayang gawin na may partner. Okay? At iba nga, honestly, masaya naman sila. Ang sasabihin ng iba, kulturang Pinoy. We will have a podcast on that. Abangan nyo sa Lovestruck Movement Facebook page, no? Yung mga toxic family values. Kasi madalas sinasabi sa mga walang asawa sa pamilya na walang mag-aalaga sa kanila. Kawawa naman sila pa, nag-iisa sila.
Kaya ang tingin ng mga tao sa kanilang buhay, mga singles, parang, wow, kawawa nga ako. Pag tumanda ako, walang mag-aalaga sa akin. Mga kapatid, legit concern yun. That's for sure. Pero hindi ibig sabihin na single kayo, wala nagmamahal sa inyo. You can create your community in many ways. Of course, may mga kamag-anak kayo. And also, you can take good care of yourself. Parang ganito, kung hindi kaya kayong alagaan ng iba, alagaan nyo sarili nyo. If you are not parented well during your childhood years, you can reparent yourself. But you have to be intentional about it. The problem with so many people, okay, shout out sa lahat ng singles ha. Shout out. Ang problema sa maraming gusto magka-jowa, iniisip nila na yung pagjojowa ang magbibigay solusyon sa kanilang kalungkutan. Maling-mali. Kung single ka pa lang, malungkot ka na, never ever think pasasayahin ka ng partner mo. At never ever depend on your partner para sumaya ka. Okay. Shoutout nga kasi kanina nanonood ako ng Hinebra at saka TNT. Ano na? Anong score na? Pero feeling ko mag 2-2 na ito. Mukhang malaki-laki yung lamang yan. Okay, so anyway, so Ate Pauline, nakita ko po sa mga influencer reels. Alam nyo, itong problema ko pa, hindi naman ako sa masyadong nagdidimin ng ibang influencer. Pero babantayan nyo rin yung influencer na pakikinggan ninyo. Okay? So kasi minsan, may mga influencer, hindi katulad yun ng values. Parang ganito, if you're a Christian, go for influencer na alam nyo na biblically sound ang mga advice. At the same time, ako rin, honestly, huwag nyo akong masyadong do not take my word for it, no? So ang punto, kahit ako nagsasalita, nagpapayo sa inyo, i-test nyo rin. So just like the Bereans, no? Yung mga pinagsasabi ko dito, i-test nyo rin, magbasa kayo ng Bible. No? Kasi minsan, may mga nasasabi ako na maaring sabit din, so at least ma-check nyo siya. Pero with sincerity, I could never give you an advice na hindi ko napatunayan na basa sa salita ng Diyos. At the same time, napatunayan ko sa aking counseling ministry at interaction sa maraming tao. So marami kami na nagsasalita about relationships. So I would suggest na always take the Word of God as your primary reference sa maraming bagay. Sa mga non-believers, ito naman gusto kong sabihin, wala akong issue kung kanino kayo makikinig. Kasi choice nyo yun. Pero tandaan nyo, kung sino pinakikinggan nyo, makakapekto on how you think and behave also. Alright? So, Kuya Jeremiah, kumusta? May tanong ka ba, Kuya Jeremiah? Si Kuya Jeremiah used to be a keyboardist ng aming Labstrack Band. Okay? Ano pa? O, yun na. Marami tayong mga tanong pa ba dyan? Okay. Okay, I invite you to like yung Labstrack Movement Facebook page para at least maging updated kayo sa aming mga podcast. Kasi this coming Friday, we will discuss mental health ng mga kalalakihan. And then, the succeeding week, in the pipeline, pag-uusapan natin yung mga toxic family values ng Pinoy and how to address them. Okay? And dito rin, every week, I would have my podcast para at least ma-address yung mga hindi nasasagot sa podcast ng Labstrack Movement at dito natin pag-usapan. Okay? So, meron ba na iba pang mga tanong, mga kapatid? Palain kayo ng Panginoon. Yung Shalom Counseling Facebook page, counseling service, paki-like po para at least kung meron kayong pangangailangan, kung meron kayong mga the Shalom, yun po yung FB page. Pwede po kayo mag-PM doon and then we'll try our best to accommodate your requests para kung sakali kailangan nyo po ng counseling service, we can attend to your request. Okay? So yan po yung ating contribution sa mental health issue resolution ng ating bayan. Okay? Also, sometimes I would feature a book that you can read. So para at least makatulong sa inyong self-development bilang tao. As a counselor, I can also recommend some secular books na makatulong sa inyo. So, pero primarily, I will recommend you
mga Christian books na pwedeng makatulong sa inyong spiritual life. Kindly pray for my book na matapos na this year. Ang tentative title niya is Jowang-Jowa Ka Na Ba? Jowang-Jowa Ka Na. Pakatanong nga sa sarili ninyo, Jowang-Jowa na ba ako? Sa mga singles dyan. So, what I would discuss in the book, o preview ha, so ngayon ko lang sasabihin ito. I would discuss in the book sa chapters na yon yung mga basic relationship skills na I hope you would develop bago kayo magjowa. Bakit? Kasi mayroong mga pagkakataon, yung iba na in love lang pero hindi kaya mag-maintain ng relasyon. I have a chapter on that. Wala nga, tinako. Nandito sa aking, sa aking file. Okay. I have a chapter on listening and empathy. Yeah. Pero may chapter ako on waiting for the right time. So waiting, wag excited much. Meron akong chapter on that na how to listen to people so that you can feel their hearts. Marami sa mga pumapasok sa relasyon hindi marunong makinig. Gusto nila sila lang ang pinakikinggan. And that's really the problem. Yung sinabi ko kanina sa mga bagong pasok, kapag pumasok kayo sa relasyon, hindi lang kasayahan nyo ang dapat i-consider niyo. I-consider nyo rin yung iba, especially your partner. Okay? May tanong dito, Aliesa. Well, Ate Aliesa, we offer online counseling for now. And we do individual counseling, family counseling. Kung group therapy, usually we do it face-to-face. Pero I myself, ang pinaka-focus namin is trauma-informed counseling. Okay? Pastoral. Kasi may pagkakaibang secular counseling sa merong pastoral counseling. So we use prayers, we use the Word of God. At the same time, we use counseling tools and techniques so that we can address your concern. So ngayon, we can only do it online kasi kabisihan ng marami and also the limitations. No? But if there would be face-to-face, we have an office in Pasig. Okay, to be scheduled para at least mapuntahan. Kasi marami kaming mga kliyente, hindi kayang pumunta ng Manila eh. So right now, I have a client sa Bukidnon. And then meron akong mga naging client sa ibang bansa, Japan. And palagay ko naman, effective ang telecounseling in many cases. So if you have concerns, you can just PM yung page, Shalom Counseling Service. Okay? Uy, may tanong dito. Ito ang gusto ko. May tanong. Mahaba-haba lang ito, pero basahin nyo lang sa comments baka di lumabas dito eh. Sabi ni Owen, ano pong mapapayo nyo sa isang batang pastor na noon na in-encourage ng kanyang local church na mag-aral sa Bible School? Ngunit pagkatapos noon ay tila napabayaan na siya. Okay? Habang nasa Bible School, at maging noong siya ay nasa pioneering ministry, halos wala siyang natanggap na suporta o kahit simpleng pangungumusta mula sa kanyang local church. Ngayon po na nakabalik na siya, nakibahagi siya sa isang church planting pioneering work sa ibang iglesia habang patuloy, hindi ko makita yung ibang ano, no? Okay, overall siguro, Kuya Owel, yung tanong mo would concern, no? Yung suporta ng church. Well, honestly, malungkot nga ito. Siguro, hindi ko alam ang nangyari kung bakit nagkaroon ng disruption sa relasyon, no? Pero ang karanasan ng maraming mga local churches na nagpapadala sa Bible School is really to help yung local church kapag nakagraduate na yung pinadala. Pero maraming kaso din ako alam. Ito yung nalulungkot nga. Nakakalungkot. Sa halip na mag-commit doon sa local church, sa iba nag-commit. Tama ba yung naging kaso? The church planting pioneering work sa ibang iglesia. Yeah, yan ang naging problema. Kaya mahalaga, honestly, magkaroon ng mas maayos na pag-uusap. Palagay ko, usapin ito ng relasyon din eh, no? Hindi ka naman iiwan ng isang tao kung maayos pa ang relasyon mo dun sa tao na yun. Pero hindi ko alam what happened in between. Perhaps siguro sa pakiramdam na napabayaan siya nung siya nag-Bible school. Hindi ko naman ito sinasabi na itong nangyari. Pero it could be a possibility na doon lumamig ang relasyon. So kung sila umaasa pa yung nagpadala, yung local church yung nag-commission na mag-Bible school siya, palagay ko isang maayos na pag-uusap lang yan para magkaalaman. Pero kung meron ng offense in between, doon pumapasok yung problema. Okay? So, anong gusto kong sabihin? Simple lang. Pag nagpapadala ang local church ng isang tao, it should be on official capacity.
kailangan nga minsan merong black and white document na sinasign sila. At ito, dapat ma-level ang commitments, maayos, clear ang pwedeng clear ang mga kondisyones. Example, mag-aaral ka, susuportahan ka ng church sa allowance mo. Ganon ka-clear. Para at least hindi na be-break yung trust. Kasi usually, especially pinanggalingan kong graduate school, Alliance, marami sa mga nag-aaral sa Alliance Graduate School, mga misyonero. And yung Alliance Graduate School, kasi mga church planters ang Alliance, Kamakop. No? Ganun ang kanilang sitwasyon. Tinetrain nila yung mga church leaders nila, hindi para mag-involve, mag-commit sa ibang church, kundi sa Kamakop din. Kaya normal sa Alliance Graduate School, marami mga pastor, minsan sa isang church sila ng Alliance, then ililipat sila dun sa ibang lugar to church planting purposes. So I hope may ganong usapan. So usapin ito ng organizational maturity siguro, Kuya Owen. No? Hindi ko alam yung mga nangyari in between relationship, pero I hope you have this black and white formal agreement doon sa pinadadalang estudyante tsaka sa nagpapadala. Okay? So Ate Ayisa, you can just ask yung kasi we do not divulge yung ating mga rates or anything, mga details, no? You can just email the page. Okay, pero we also deal with mental health issues. Right now, I have a counseling on meron siyang suicidal tendencies sa bunga ng trauma nangyari way back. At we pray na lahat ng mga kabataan dumadaan dito ay matulungan natin. Okay? So, Kuya Owen, I think that would be my concise answer sa bagay na ito. Kasi yung pagbabalik niya, dapat malinaw din kung saan siya dapat primarily magko-commit. I know a case, well, pinadala siya sa isang para-church, pinayagan siya ng pastor niya, pero it seems, ito pa problema. Nung siya'y pinayagan doon sa para-church organization ng pastor niya, tinatamaan ngayon yung schedule ng commitment niya doon sa local church. So, shout out sa lahat. Kayo, pinadadala ng pastor ninyo, hindi kayo nililimitahan sa inyong ministry. I hope you have a respect doon sa organisasyon kung saan kayo nanggaling. Ang inyong primary commitment, I hope, sa local church, kasi ayun yung covering ninyo. When I say para church, hindi yung local church eh. Kumbaga, para means side by side with the local church. Tutulungan lang kayo to improve. At isa pa, yung ginagawa sa para church should also sana mag-value added dun sa ginagawa sa local church. So itong kaso na ito na alam ko, sa halip na mag-involve sa local church higit, mas na-absorb dun sa para church hanggang sa eventually umalis na siya. So that's not really something na na very healthy as far as I'm a local pastor. Hindi siya healthy. Dapat baligtad ang nangyari. Mas na-reinforce yung local church involvement niya. Sayang naman yung pinag-aralan niya, yung contribution ng para-church na nag-train sa kanya, kung hindi mo magagamit sa local church. Okay? Pero kasi ang nangyari, nakita ko isang issue, ito. Yung pag-uusap kasi, hindi naging maayos din. Okay? Kasi way back, the context is this, nandun na siya doon sa para-church bago pa siya bumalik doon sa local church. Kasi nawala na siya doon sa local church eh. Bumalik lang siya. So, may ganung mga tension na I hope you can navigate sa inyong ministry. Okay? So, maraming salamat, Owen. So, lang yan, ministry ethics issue in many ways. Okay, may tanong pa ba, mga kapatid? So, salamat sa 11,000 na nanonood sa atin ngayon. So, pwede bang malaman kung saan yung mga nakikinig natin? Kung nahihiya kayo, edi PM nyo na lang. Napakaganda na ako yung nagbalik kasama kayo. At I hope I can do this more sa susunod na mga linggo. So aside from this, kinda like, as I said, Labstrack Movement Facebook page, we have our podcast weekly. At kasama ko doon yung ilan sa mga kaibigan kong counselors and also some guests sa podcast. So this is my way of telling you na I'm restarting this ministry. Okay? So may tanong pa ba, mga kapatid? Sige, post lang kayo ng post dyan. I'll wait. Kasi marami pa akong supposed to be mga ipopost. Hindi ko na nakita sa inbox ko. I just had to, no? Pero I'll try if I can recall something. Okay. Paano nasagot yung tanong, Kuya Owen? So,
Thanks for asking. Again, sa mga gusto ng counseling, kindly like yung Facebook page, Shalom Counseling Service. At may staff na magtatanong sa inyo about the details na kailangan ninyo. Okay? Sige. Okay, huwag kayo mahiya mga kapatid. Di kasi ako live seller eh. Wala ko ibibenta sa inyo eh. So, okay. Thank you, Owen. Okay. Sige. Next time, ibibenta ako libro. Una mag-mine. Pero for sure, nakikita nyo mga libro ko sa likod, hindi nyo pwedeng kunin yan. Kasi those are my main references. So just to give you an idea, si Pastor Ronald, ano ako eh, mahilig ako mangolekta ng libro, pero hindi ibig sabihin na nababasa ko siya lahat sa isang upuan. Kasi parang I build my library so that if there would be a topic that I need to discuss, hindi lang sa church, kundi sa aking mga speaking engagements, nakakategorize na yung mga bookshelf ko. So, kunyari, just to give you the idea, ano lang, sharing lang. No? Meron akong category for mga relationships. So, nasa second floor yan. Yung nakikita nyo ngayon dito, mga recent books ko na yan kasi yung mga nabili ko. I have this book. Pakita ko sa inyo. Ito. I really like this kasi first time kong nakakita ng libro about faith and politics na magagaling yung mga sumulat. I used to be a political scientist. Check nyo. Yan. Okay, pamain lang. Okay, sige sa nyo po. 1, 2, 3. So this is faith and politics. Honestly, ibibenta to ng OMF. And I hope you can have a copy. So, Filipino Evangelical Insights in Political Theology. Edited by Alden Peñamora and David S. Lim ng PCEC. I attended the book launch. Pero ginawa nila ito yung mga discussion nito during the pandemic and they put this into one book. At ang first chapter nito, I really like kasi professor ko sa Old Testament, si Dr. Abigail Te. Ang unang topic niya, teka lang pakita ko lang sa inyo. Kindly buy this book kasi this could help you make sense of what's happening in our country right now using the Christian lens, no? Teka lang Ito, introduction pa pala to. Ito, I'll give you yan. Ang unang chapter niya ito. The Political Theology of the Prophets. Alam niyo, ang ganda ng discussion ni Dr. Ted dito kasi bakit? If you notice, okay, habang wala nagtatanong, if you notice sa bansa natin, marami mga Christians, pero hindi tayo masyadong nag-uusap about politika in a way na malalim that would permit yung mag-penetrate sa psycho-spiritual psyche ng bawat isa. So what do I mean by that? Although di na tayo ang only Christian nation in Asia, no? Meron ng pangalawa, yung East Timor, recently recognized as a country. Christian nation tayo, pero ang daming corrupt sa Pilipinas. Okay, sinabi ni Dr. Te dito, kasi tayo mga Pinoy, di nga alam natin kung tayo ba mapagpatawad o masyado makakalimutin. We always tolerate impunity. And we do not seek justice sa lahat ng mga bagay na alam nating mali. Okay, I don't want this to be a seminar on on political theology, pero itong isang example na sinabi ko na part ng aking library. So kindly buy this kapag in-announce sa OMF. I think this would be 1,000 pesos. Pero sulit siya. Okay? Honestly, ito pala. Meron pa yata ako isang copy nito. So kung gusto niyo, sabihin niyo lang ako. I'll give this for 1,000 pesos. Okay? So, sa may pamasahe ang bili. So, just in case you want, I still have one copy na spare. No? So, ano sinasabi ko? Simple lang mga kapatid. Huwag tayong masyadong madistansya sa politika ng bansa na dumating sa punto, pinabayaan natin yung politika ng Pilipinas sa mga pasaway. Huwag rin naman tayo na sobrang engaged sa politika na parang feeling natin yun lang ang concern ng buhay natin. So, extreme kasi yun no? So, strategic distancing lang. So, balik tayo sa collection ko. So, I have my, ito mga recent na ito nasa likod niyo.
I have a batch on relationships. Meron din akong about social justice kasi I used to teach in political science. So yung nasa likod ko, yung nasa taas yung third floor, yan. Ito. Yan yung mga social justice books. Tapos I also have counseling books. Yan, nasa second level. Kasi marami akong books about mental health, mga techniques and counseling at the same time. Marami akong mga resources about it. And then I also have, ito special collection ko to, about women in the ministry. Sa bandang side na to, sa taas niyan. Kasi I believe women are capable of leading churches. Di ko alam sa inyong mga churches, pero in our church, I ordained women pastors. Kasi hindi ko naniniwala na hindi nila kayang maging pastor. Kasi sa akin, usapin siyang cultural hindi theological. And I know a lot of ministries na naging effective ang mga women pastors kasi hindi kayang i-reach out ng mga lalaki yung community na yun. So overall, ang sinasabi ko, wag nating i-dismiss ang papel ng mga kababaihan sa lahat ng domain ng buhay ng tao. Sa maraming pagkakataon, mas malalakas pa sila sa mga lalaki. Okay, so that's one of my special collection. I also have my youth ministry books. I have my books on theology. Di lang ako masyado sasalita about theology, pero I have Old Testament and New Testament theology books na binabasa ko from time to time. Sinasama ko for my preaching. At the same time, I have collection on mga secular books that would help us, mga psychology books, first and foremost, and so on and so forth. So, that's my collection. Okay? So, kung may tanong kayo about what books to recommend, at kung meron ako, edi I'll try my best to recommend some good books sa inyo. So, anong dahilan ba't mamamay ako ng ganito? Kasi tambay ako ng book sale. Book sale, and also kapag may nakita ko sa Amazon, I order some. Pero, masyadong mahal sa Amazon eh. Mag-book sale na lang muna kayo, and also online. Marami mga Facebook page, Christian Facebook pages na nag-o-offer ng free resources. Di ba free? Mga cheap pero magagandang mga libro, especially mga ministry books. Okay? Oh, si Christy. Hello, Christy. Oh, kabatch ba kita? Oh, nalaman patuloy ang edad natin. Batch 95. So, thank you, Ate Christy. Well, PM mo na lang ako kasi wala na akong balita kung ano yung kaganapan sa mga batch. Honestly, last year, supposed to be merong big event, pero di ko lang kung natuloy yun. Okay? So, may tanong ba kayo mga kapatid? So, honestly, this is my first reintroduction ng aking payong kuya. So, kung wala, I still have time to wait for you, kahit 5 minutes. At let's discuss things. Okay? So, I'll wait for you. Okay, may isa pa ako recommend na libro sa inyo habang naghihintay tayo ng Honestly, I've used this so many times sa pang seminar ko. Ito, Overcoming Conflict, lalo na sa mga pasaway, marami mga by Bob Phillips. Importante na you know how to handle conflicts. Kasi hindi lahat dapat confrontational kayo. Sometimes you have to compromise, something like that. So, importante na meron kayong idea on how to have a win-win solution sa mga issue ng relasyon ninyo. Okay? Okay. So, tingnan ko kay Ate Aisa. Ate Aisa, kindly email yung Shalom Counseling Service. Yung bumabaybay dito sa baba. shalomcounselingservice@gmail.com. Diyan po kayo mag-email. Not my personal email. Okay? So, yan. Okay, you can also send stars daw. Sabi ng staff ko. Para matulungan yung ating, and perhaps kung kumikita yung ating podcast, so magpa-raffle tayo ng libro. So, example, ito. Ang ganda ng kanyang understanding ng conflict, no? Just give it in. Nakikita pa. Understanding conflict, spiritual, mental, emotional, and physical, and cultural subsystems. So, yung ating pag-resolve ng mga issue, is also a function of our culture. So, how do you navigate conflict resolution? Nakabase minsan yung kung ano accepted and di accepted
na norms and rules sa inyong society. So, ang ganda niya. So, I recommend this, Overcoming Conflict by Bob Phillips. Okay? Isa pa. Ito, marami na to sa book sale. I hope you can have this. Pero may pagka-ano to ha, may pagka-technical. This is what I said na bahagi ng aking psychology counseling books. This is by Kurt Thompson, Anatomy of the Soul. So ano ba si Kurt Thompson? Neuroscientist siya. Okay? So ang sinasabi niyo to basically, merong mga nangyayari sa ating buhay na mapapaliwanag ng Biblia. At merong mga psychological studies that could really complement biblical teachings. For example, yung ating pag-aaral about attachment. Okay? Yung attachment basically nakaugnay dun sa ating upbringing bilang mga bata. So there are biblical explanations for that. So again, pakibahin 1, 2, 3, di biro lang. Anatomy of the Soul by Kurt Thompson. Marami nito sa book sale and I hope makakatulong ito, especially when you explain yung mga mental issues na maraming church members ninyo. Kasi mga kapatid, napakaganda that you know also the science behind mental health issues. Okay? And also, kagandahan kay Kurt, Christian siya, nalalapat niya ng maayos yung biblical principles on how to deal with mental health issues. Okay? So, wala pa rin nagtatanong. So, ibig sabihin, tatapusin natin to na mas maaga. So, wala naman akong issue doon, nang gambala lang ako sa inyo, at I hope makatulog kayo ng maayos. Okay? So, I'll wait for 1 minute. Kapag talagang wala, siguro this is it. At pagkita-kita tayo sa susunod nating podcast. That could be another one this, so at most, I have my 2 podcasts per week. Pero asahan nyo, every week I will have this. Okay? And then kindly invite people for our online meetup. Okay? So, meron pa ba mga tanong mga kapatid? This is your time, kaya it's called Payong Kuya. So, kasi I cannot answer all of the queries sa inbox. Yung kaya kong sagutin, no? Hindi naman may mga private details I would like to address dito sa live natin. Okay? So, may tanong pa ba? Wala na? Okay, mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At kung meron kayong mga tanong, meron kayong mga issue, kindly PM yung page ko dito or the Shalom Counseling Service for counseling requests. At as much as I would like to to address all of the things na pinadadala sa akin sa inbox, I cannot have the time minsan to address them. Kaya pinipili ko yung iba para at least ma-address natin dito. Alright? So, maraming salamat mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon at kayo ay magkaroon ng maayos na pagtulog hanggang sa long weekend. So, long weekend tayo ngayon, June 12. Okay, let's see if I can have my live in June 12. No? Okay, let's see. Alright, pagpalain kayo ng Panginoon. God bless mga kapatid.